So ayun guys, ito na si Kuya Noki, ang ating winner ng tryo. And yan Kuya, ano masasabi mo sa iyong tryo? Salamat, salamat. Triple LA. Ang ganda, solid. Solid. Nalaban po kami doon yung mga bata, yung mga barkada ko rin. Popon kasi yung mga Peñaflor. Saan? Sa San Pedro. Ano, sa Pasita. Suntok sa buwan ng laban ko. Pagka pinuros mo ang supporter, kasi nga, golden boy yung babae mo. So mas malakas ang dugo ng golden boy. Halos triple quadruple siya. So magiging anak niyang gano'n. Pangalawa. Oh, yan yung pangalawang yan. Naglaban nga kami sa arena noong December 16 sa arena. Nakalaban namin si Hanino. Malayo ka sa Binyan? Malapit sa Pedro po. Mananari din pala tong isa. Oo, sa Pedro ko na yun. Barangay Langgam po. Langgam. Ang pinakamalayo, saan ba kayo Baka nadaan? ano naglaban sila Pasita. Oo, dito San Pedro. Yung Pasita po kami rin. Loob doon. O looban pa po. Noong papunta kayo doon, saan kayo dumaan? Dito. Saan kayo dumaan? Kumano na tayo, Cavite na Cavite po kasi. Saan ba galing? Dasma na tayo. Doon po sa Langgam po kasi. Ito na yung papayo. Ayun na po. Yan yung pang Ito yung i-breed nyo. start. Pag-start. Kasi po yung mga ano lang din namin, halos hindi naman po totally quality. Oo. Sayang. So, ibig sabihin, meron na ba tayo experience sa pag-breed? Ano lang yun po, yung parang breed lang po na alaga lang po. Paano ba kayo mag-alaga ng sige? Ano ba po mapisa po yung mga palahi? Lagay ano, hinihiwalay na po namin sa ilaw lang po kung ano nag-aalaga. Kaya ganyan po yung dami niya. Andun lang po sa loob ng bahay. Grabe. Kasi po, may kulungan ng ano dyan eh. Pang-ibon. Ako na lang po sila nilalagay. Kasi nag-testing ako. Meron akong ano yung nawawala yung mga itlog. Stress yung malito sa buto. Bakit? May kumukuha. Matagal ka na ba nagmamala? Ano lang po, yung basta nag-aalaga lang po. Alaga lang. May talaga mag-alaga. Kahit di na malaban. Alaga na kahit di na malaban. Minsan po ano, sabihin lang nila laban. Laban na naman ako. Eh ngayon, paano naman yan? Eh kung ipapadala mo yan doon sa Bulacan. Kasi may ano na po, naka-ready na po. May pwesto doon. Breeding nila. Breeding pinit. Para sa kanila lang. Sabihan pa sa kanya pag ano yan. So ibig sabihin, pagka pinapalaki nyo ang sisiyo nyo sa kulungan, anong klaseng kulungan? Pag-ibon sa kanila po kasi medyo may pwesto kahit ma-date. May pwesto. Doon po sa upahan ko kasi. Wala. So ibig sabihin, may experience ka naman doon sa pag-alaga ng mga sisiyo. Kasi dito kasi sa akin, daan-daan talaga doon sa ring ko. Di ba may latest po kayo na ano, binlog po. Ganun yan, hanggang doon sa tagilid na yon. Nandyan. Yung mga tatay kasi ng mga yan, at saka nanay niyan, ang bili ko sa babae niyan, 15,000. Ang bili ko naman sa tatay niyan, 35,000. Ang bili ko niyan. Pero hindi ako nabili sa Expo. Rumeret ka talaga ako doon kay Boss Leos na Iglesia sa mismong farm. Sa White Creek. Sa doon ako rumeret ka. Eh, binili pa ako ng McLean, 50,000. Kilala ka. Jo, hate na hate ka talaga niya. US talaga siya. So ganito ang gagawin natin. Para hindi sayang yung ating pagod. Kasi nga ako nga, kaysa hingi, kaysa benta, kasi sabi ko nga, tulad nyo,
Gustong-gusto nyo magkaroon ng ganyan. Diba? Kasi siyempre talaga hindi nga biro yan. At yan ang totoong manok. Sinasabi ko sa inyo, kung ano yung klaseng manok ni Boss Atong Ang, yan na rin yan. Yan yung mga pang-horse lasser, yan yung mga yan. Yung klase ng mga manok yan. Wala ka nang hahanapin dyan sa pagiging hybrid, yan yung mga yan. So ngayon, yan alam ko, paghihirapan nyo yan, gagastusan nyo yan. So dapat nandoon tayo sa tamang proseso. Na hindi porket mapalaki natin si Sisi ay okay na. At pag malaki na, pag agusan natin isabong kasi nga, magaling. Di ba? Kasi pag binitaw natin, magaling. Alam nyo yung ganyang klaseng manok, nandiyan na talaga yung galing ng palo. Ikondisyon mo sa hindi, papalot yan. Kasi, kasi mga hybrid talaga sila eh. So ngayon, bakit natin sila kinokondisyon? Kaya natin sila kinokondisyon, hindi natin hinahanap yung galing. Kasi magagaling na yung mga yun, nandiyan yun eh. Kaya natin sila kinokondisyon para sila tumibay. Tumibay, lumakas, yun yung purpose. Pero balik tayo doon sa sisiw. Ang sisiw ka natin, hindi porket lumaki, okay na. Alam nyo ba may tinatawag tayong pundasyon? Hindi natin alam yun, ano? Yung tinatawag kasi natin pundasyon sa isang manok na pag naglaban, nag-drag fights, so nandun yung pasaan. Di ba? Kasi siyempre maglalaban tayo hybrid to hybrid. Sabi nga nila, pagalingin na lang tayo ng conditioning. Pangalawa, sabi nila pababaan ng stamina eh. yan, at patibayan tayo sa manok. Ano ba yung patibayan sa manok na tinatawag? Kasi hybrid to hybrid na yan. May tinatawag kami dyan ng pundasyon. Ano yung pundasyon? Kailangan ang sisi mo, mapalaki mo siya ng panso. Hindi siya nagkaroon ng sakit, hindi siya napanso, lumaki siya ng healthy. So, paano natin siya palalaki ng healthy? Pagka pinalaki natin sila ng healthy, tulad niyan, dito sa mga babae dito sa akin, yun din ang ano sa akin ng mga bumibili sa akin na trayo materialis na ang reklamo nila, hindi talaga naglilimlim yan. Sa 50 inahin, swerte na merong maglilimlim na dalawa. Ang kalimitan niyan, pag nangitlog, binabasag nila itlog nilang tatay. Yan, maganda po, nasa butter cage na po. Yan, kasi sa akin dito, naka-battery talaga ako dito. Ngayon, kung wala naman kayong battery, pwede naman siya pugat. Eh. Tulad yan, dalawa yan. Nakapugat siya, flying 10. So pag nangitlog, kunin nyo agad. Kunin nyo. Tapos, pagka nakuha nyo, so itabi nyo lang. Ngayon, kung meron kayong mapagsasalang ng incubator, ito yung incubator nyo. Nyo. Ano po kasi plan ko po, bumili na lang. Yung mga sa kahit, yung ano lang po, 2.5 lang. Na incubator. Ano naman eh, trusted din naman po mas nabibisabi. Oo, pero yung kalimitan sa ganong klaseng incubator na tinatawag natin na manual. Ayun lang. Manual. Hahaluin mo siya ng mano-mano. Everyday. Meron na po namin, nag-ibigin na automatic na po siya, may nag-roll na po. Nagsuswing na siya ng pusa. Nagsuswing na siya ng pusa. Oo. So, ang nagiging problema natin noon, pagkakulang sa moisture, pagdating na ng malapit na siyang pipisain, tututukin niya lang. So, hindi siya makakalabas. Kasi ang shield niya, matigas, hindi niya kayang basagin yon. Tutuktukin niya. O, pagka tutuktok na niya, hindi niya kaya akin hanggang sa matuyo na yung parang sipon sa loob ng sisiw, sa itlog. So, mamamatay na lang siya. Alam niyo kung bakit nagkakaroon ng ganun? Kasi kulang siya ng humidity. Kulang siya yun ng humidity. Kasi kung incubator, ang pinakamaganda, meron tayong hatchery. Pag may hatchery kasi katulad sa akin, may mga hatchery ako dyan, pero incubator namin, gawa namin yun. Ngayon, tingin ko siguro, pagka gano'n, mas medyo pa kung meron kayong wala ba kayong mga inahin na nangingitlog? Test din po sa Oo, ay, sabong po, pwede naman po yung isasabay. Tanggalin na lang po yung itlog niya. At yung itlog mo, siya yung palilimliman niyo sa kanya. Yun. Tapos ngayon, pagka siya pinisa na, pinisa siya. Pagka pisa niya, hayaan mo muna siya hanggang sa siya matuyo. Sabihin natin 2 araw pa siya na nililimliman mo ng 2 araw pa. O yun, pag natuyo, tanggalin mo na, ilawan mo siya. Pag inilawan mo siya, ang unang ibibigay mo sa kanya, kinuha ka ng tubig, lagyan mo siya ng asukal na pulang-pula. Yung asukal na pulang-pula, yun mo na painom sa kanya para ma-plasing muna siya. Diba, na-plasing na siya. Ngayon, pag kasi na-plasing na siya, siguro mga 15 minutes, 10 minutes, nakainom na rin naman siya. meron din po gumagawa sa iyo. Hindi. Ang pinakamaganda pa ng reload. Sa amin kasi Dala po reload. kayo sa Yakult. Oo, ang ginagamit ko reload. Pagkapisa na pagkapisa. Ano po yung
ginagawa ni Pepper na may nagkasakit po na kalna. Dito sa amin, Kalna. Hindi na siya kami hinayangan. hindi. Napuling. Magastos na. Oo, kasi dito kasi sa amin, kasi sa mga breeder kasi kami. Ang katira namin dito, kami ay breeder, hindi kami hospital. Ang pangalawang off na para sa akin, ang manok tulala. Ang manok basta nakatindig na lang siya, parang wala sa ulo. Talagang as in, tulala talaga siya. Ngayon, paano mo siya malalaman na talaga no? Ang tamang pointing ng manok pag nililimber mo siya, talagang ang manok naka-permish lang siya. Gagalaw siya, isa, dalawa. Nakagalaw siya. Pero yung mata't ulo niya, nakapaling-paling niya. Talagang pinaganong-ganon niya ulo niya. So yun tamang pointing. Naglapag ka ng manok mabilis na mag-react. So ngayon, pag pinakita mo siya ng manok, hindi yung katawan niya ang pipihit. So yung ulo niya lang, nakagano lang sa alerto siya. Yung ganon. Tapos pakiramdaman mo yung paa niya. Pagka ang paa ay napakainit, ibig sabihin ang manok ay din. Ngayon, ang ginagawa natin dyan, ano ba ginagawa nyo? Pag sa oras ng laban, nag-i-split kayo ng mga manok. Ano lang. Nagbabasa pa kayo. Basahan na hindi. Yan. Yan ang iiwasan nyo. Sa oras na ng laban, huwag na huwag yung babasahin ng ulo ng manok, kilikili ng manok, puwit ng manok. Yan ang iiwasan. Huwag yun ang iiwasan nyo sa manok sa oras na ng laban. Lalo tatarian na siya. Siguro bukas pa ang laban, sa ngayon pwede nyo pang ispray-sprayan, pero kinabukasan araw ng laban, nasasabungan ng Dugo kasi, no? iiwasan nyo ang magbasa ng manok. Ngayon, pag nakita nyo na nandoon na kayo sa kakawit nyo, nag-aantay na lang ang oras ng laban, ang manok naging off, naging balisa, no choice na kayo dyan. Dahil naging balisa na araw ng laban. Yung iba rin po yung sa ano po, yung sa may aircon din po na ano dito. Ayaw rin nila, kahit yung big time, ayaw nila aircon. Kasi Hindi. na-absorb ng manok. Hindi, ang aircon, ako mas gusto ko lumaban sa mga naka-aircon. Pero depende sa paggamit ng aircon. Kasi unang-una kasi, sa aircon kasi, pagka tayo ang nagtambay sa cockhouse, aircon ang cockhouse natin, tayo ang nagtambay. Ang pakiramdam nyo, so patataasan nyo ang humidity ng, ng aircon. Eh hindi naman tayo ang nagpapa-aircon doon, kundi yung manok. Ngayon, siyempre, ang manok, salit ng katawan niya, salit ng ulo niya, hindi ang katulad natin. Ang tamang lang talaga ng aircon, dapat hanggang number 1 ka lang. Na pag ginanyan mo yung hangin niya, parang ganito lang ang klima. Yung parang ganito, yan ang katamtaman lang sa manok. Sa manok kasi, lalo na pag ang manok nyo ay hindi sanay sa lamig, tapos i-aircon mo, ang manok hindi kikilos. Pagka ang manok naman sanay sa lamig, pag dinala mo sa mainit, balisa naman ang manok. Ganyan. Kaya ako, marami pamamaraan pagdating sa labanan. Sa akin, pagka ang manok ko sanay sa lamig, napapunta ako sa bunga na napakainit. Pinagtsatsagaan ko magdala ng katawan ng saging. Yung katawan mismo ng saging. E, di ba mayroon tayong kipingan na daladala sa sabungan. Kung ano ang buka noon, yun din ang haba nung saging ng katawan na daladala ko. Lalo't simiento, yung paglalatagan ng ating kulungan, ng kipingan. Pagdating sa sabungan, tutuklapin ko siya isa-isa. Di ba natutuklap yung katawan ng saging? Tinutuklap yun isa-isa, tapos pipichitin ko. Siya yung ilalagay ko sa ilalim ng kipingan. Para hindi malanghap ng manok yung singaw ng simiento. Ang ng manok, yung lamig ng saging ng katawan, sila yung moisture niya. Hindi sila madadry. Yan ang ginagawa ko. Dahil pagkadahon lang ng saging, ang bilis matuyo. Pansin nyo, ibang nagsasabong may dahon ng mga saging. Eh, mabilis matuyo yun sa aking katawan. Mismo saging dalag-dalag ko. Bibiyakin ko isa-isa yun. Tihimayin ko tapos ilalatag sa aking tulungan nila. Ganun ang ginagawa. Kasi ang manok kasi, pagka nawala ang moisture, ayaw na pumalo. Pagka binasa mo naman siya ng binasa, oras na ng laban niya, pag punong-puno naman siya ng moisture sa katawan niya, ayaw na rin pumalo ang manok. Yun ang sa pagdating sa laban niya. Kasi sa akin kasi, paborito ko kasi derby kasi mas mahirap. Pero nanggaling din ako sa tupad-tupadan. Nung nag-visit ako dito, Oo. Ay talaga, sabi. Pada po malalaki posta nun.
Oo. Nung ako yung nagsisimula talaga sa pagmamanok, Sa tupada yan. sa tupada muna ako. 2015. Kondisyon, kondisyon, tupa-tupada. Hanggang sa nagkaroon ako ng mga handler. So may nagtuturo sa akin yung nakukuha kong mga handler ng mga tiga-Bacolod na yan. Yan. Tapos, pagkatapos sa tupa-tupada, umaakit na ako ng sabungan, ulut-ulutan pa din, hack fight, ulut-ulutan. So pagkatapos noon, napapunta na tayo doon sa 2 hits. Nauso na yung 2 hits nung wala pang lockdown. Opo. 'Di ba? So 30-15. 15,000 pagka hindi pa champion. Pag pa champion, 7.5 lang. Yan. Di nandoon ako sa Twitch na yan. Hanggang sa sumabak na ako ng derby. 2 manok lang. Ganyan. Pagka istag, 2 istag, ganyan. Timbangan na. Yan, doon sa hanggang sa nasanay na ako ng nasanay. Pero napakasarap lumaban na pagka derbyhan. Kaya lang pagka derbyhan talaga challenge. Talagang ang Sa anong ano po, naka 10 points po kayo. Ano pong sinabihan niyo? sa labanan ng mga breeder sa breeder. Breeder of the year. Ano yun? NBC. Cup Pitmaster Master Breeder. Sa Pitmaster. Pitmaster na rin. Sa-cover niyo po Di ba nagkaroon yung dati, yung online? Runner up kami Ayun, ng doon karado. ako kasali. yung Doon sa Matira Matibay. Sa online sabong. Ayun, doon ako kasali. Doon sa 10 points kong yun. 10 manok. Ang 12 stag yun eh. Ang title noong labanan namin yun ay MBC. Labanan siya ng mga master breeder, buong Pilipinas yun, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang laki po ng 100 million ang paprenyo sa amin noon, atong ang. yung entry niyo po para makaano po. Wala, kasi nung time na yon, kasi ako talaga, hindi talaga ako fighter, hindi talaga ako nagsasabong. Hindi ako pumupusta. Yung 10 points kong yun, kahit pisong duling, wala akong pusta. Kumbaga hindi bang ganda mo passion din. Oo, so ibig sabihin, nung inimbitahan nila ako, ang sabi nila sa akin, 12 istag ang labanan ng mga master breeder. Eh ako mahilig nga sa gantong breed. So inalam ko, anong proseso? So ang mangyari doon, sabi sa akin, elimination, semis, grand final. Ang elimination, 3. Grand final, semis, 4. Grand final, 5. Ngayon, dito sa elimination, 3 manok, meron kaming 5,000 per win. Ay, kumuha O, di ba? Kada panalo mo, bibigyan ka nila ng 5,000. Tapos meron pa silang 300,000 di champ. Talaga ang lupit ng labanan. Ang gamit ko nung manok, lang, tumitimbang lang siya ng mga dogs. 1.9. So yung po, pinakatatay niyo yung po galing sa white cake. Ayun, bakit yun? Yung kanina. Yan. Basta yung lahat ng red ko na manok, Yan. na mga dulusapi yan, lahat. White cake. Puro wild class yan. Eh, hindi po pwede ako na walang off color kasi kung minsan, pag napa-enkwentro ka sa Dikulay, ang manok ayaw pumalo. Nagpalabas ako ng talisain, nakakuha ko dito kay Sunny Lagon. Na talisain, yung kanyang Jogo Gray. Cake kong. Oo, kay Kong, kaya nakakuha ko noon. Yun, yung mga talisain ko nandyan. Yan, kasama niyan, yung talisain ito. Kaya nakapagpalabas ako ng talisain. Tapos, meron naman akong meron naman akong babae diyan na puti na white kelso na galing din kay Boss Leo. Doon ko siya inilabas din sa talisain na yon. So ang naging anak niya, puti naman, nagmana pa rin sa nanay. So nagkaroon na ako ng puti. Yung bully ko, dati na ako may bully na galing talaga sa white wig. Ang problema, nabili sa akin yung broodcock. Ang natira sa akin yung babae. Ang ginawa ko, punta naman ako sa Crony magbayan. So yung kumuha naman ako ng babae na bully ko. Talaga niya, yun, kaya ako palabas lang ako ng mga bully. Pang-upulot ko lang yan, hindi ako nagbibid ng maraming. Pangulay na. Pangulay ko lang sila. Talaga nga, may dalusapi talaga. Ang ano ko talaga, ganyan. Pero kahit sa market, ang nasa kabilit ko. Yan. Pula. Pula pa ka mabilis. Halos Kaya yung mga ganito. kahit sa labanan po, di ba naman events lagi yan, hindi nawawala yung ganyan. Bihira lang sa mga Wala big kasi event, ano yan, bihira ang walang off-color. season. Off-color. Ang mga off-color kasi, naniniwala kasi ako na meron siyang panahon. May panahon ka kang matamlay. Ito walang panahon. Yan. Ang mga pula. Oh, may oras ang mga off-color. Kaya yung mga ganyang yung magiging anak niyan, ganyan din ang magiging itsura niya. Hawakan mo ang katawan niya. Kapakatapa. Ano itsura niya? Hindi, pagkahawak-hawak mo. Oo, mabait. Pag hawak. Bukas, may laban ako bukas eh. Saan po kayo? Dito ako sa Mindes. Mindes. 3 cut, pero ang gamit ko full stag lang. Yan ang laro niya. Ganyan sila lumaro. Ano naman yan? Ang Kelso sweater naman yan. Yan, katulad ng babae. Kelso sweater. Ganyan ang laro ng mga Kelso sweater.
Yan yung pinaglalabanan namin. Dalawang manok na lang. Talisay na kalaban. Talisay ng kalaban. Bicol yan. Kamsur yata yun. Pwede din ang kalaban. Kasi matitindi manok yan. Angat ang talisay. Yun lang ata niya. Hindi na niya. Binilisan niya palalo eh. Ganyan ang laro ng mga Kelso sweater. Basta mga Kelso sweater, ganyan ang laro. Angat-angatan lang nila, no? Pero marami pa Yan ang mga laro ng Kelso sweater na yan. Kaya yung maganda yung Kelso sweater. Ang binigay ko sa iyo, talaga signature line. Ang binigay ko sa iyo. Ano lang. Alagaan mo lang. Nakita mo na ang laro ng mga bloodline na to. Ito kasi pure nga lang. Pagka pure kasi, almost 1 to 1 Laro. fighting style. Pero pag na-process mo na siya. Ang pure, tulad niya mga sweater, from pattern lang. Sige. Sarili magbitaw oh. Salamat po. Okay. Maraming salamat po sa Triple LA. Meron na silang pang breed. Ano yan? Purgain mo pa na isang beses sa pag-video. Kaya, Dapat gawin. anong masasabi mo sa mga followers dyan na gusto ding manalo? Sa mga followers ng Triple LA Game Farm, mag-like, share, and comment. Damihan nyo para manalo kayo ng ganito. Bahala kayo, pag pahuli-huli kayo, ako na naman to. Hindi sa'yo, unfollow ka na. Musado ka. Kota ka na kuya. Yan. Ready to. Pagsamahin yung dalawang gawin. Hindi, okay na yan. Yan na. Iuwi na nila. Yung tuyo pa ng Bulacan yan, malalayo na naman ang biyahe niyan. Saan sila galing? Ay, Bulacan. Sa Bulacan sila galing. Si Kuya Noka itaga San Pedro. Goods na goods. Gusto mo ganyan.